medyo katagalan ko na din sa metal scene, sa underground metal. Ang mapapayo ko lang sa mga banda, mga kapwa ko, mga indie, wag kayong magparinigan, wag kayong magpataasan ng ihi, maghilaan kayo pataas, huwag maghilaan pababa. Wag magpagalingan din, hindi naman competition ng metal scene eh. Hello everyone, this is Kian from Reaper Rocker. On today's episode, magbaband interview tayo at kikilalanin natin ang bandang Panagoy. So, makakausap natin mamaya si Yakir ng Panagoy kaya alamin natin ang tungkol sa kanyang banda. So, if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Let's go! Panagoy is a doom metal band from Manila, inspired by Black Sabbath, November's Doom, Tergoton, Moonspell, Sea of Rains, and Theater. Originally formed by Jerry Tan of Vagabond Circle way back in 2024, they released their first demo album in November 2024 and released their second demo songs in 2025. The band split because of the disagreement between the two parties, and they created the Panagoy 2.0, which is a psychedelic independent metal band. Good evening everyone. This is Kian from Reaper Rocker at makakasama natin si Sir Yakir ng bandang Panagoy. Ayun. So first things first, Sir Yakir, tell me ano ba yung tungkol sa banda nyo? Ano yung ang banda nyo? Yung background ng banda ko, nag-start to ng 2024 last year lang. Formed by Jerry Tan and me originally. Two-man band siya eh. So, we formed two-man band in a funeral doom death metal. Tapos, na-record lang yung mga ano namin in raw. Raw. Sa bahay lang. Tapos nagkaroon ng mga some sessions sa mga gigs, sa mga Nebe Propasti, tapos ayun. Nagkaroon siya ng ng konting problema kaya nawala yung original guitarist ko. Kaya napalitan ni Jemwell Canencia ng Chronic Pain. Kaya na-maintain siyang two-man band pa rin. But lately, nung previous nito na nag-guest ako sa opening acts ako sa Bunodiri na Malaysian Brutal Death Metal. Ayun. Remain two-man band. Pero nag-session naman sa akin si Mark Javier ng Observatorium. Ganun lang siya na nag-start na hanggang sa nagkaroon din ako ng compiled demo CD and cassette. Ayos. Oo nga, nakita ko yung compiled sa CD at saka yung cassette nung pinost ko kamakailan sa social media. Talagang congratulations, nakapaglabas na kayo nung demo nyo, di ba? Puro raw yun, pure raw. Raw siya. Kaya, tsaka yung ko ngayon, gawa din ng gumawa ng record ko sa sa Metal Choice Cut Records made by Romel Malunes sa Albay Records. Kung gusto mong mag-order ng shirt ko, order lang. Order daw kayo ng shirt nila. At saka yun, share na lang natin dun sa links yung shirt para ma-avail nyo rin yung mga merch ng ng bandang Panagoy. Okay? Mm-hmm. Sa mga doom metal lovers out there. Sana magustuhan nyo. Album yung CD, out na. PM nyo lang ako. Nice. Pati sa shirts.
At saka, oo nga pala, congratulations din sa ano to, yung pagiging kayo opener ng bandang Bunudiri na kamakailan Yes. na concert sa It's an honor nga. sa It's an Weed honor. Spot. Thanks to Ma'am Nance of Never Propastit Production, tsaka hindi dahil doon wala ako. Hindi ako na ano dun, na line up. Biglaan yun, sir. Biglaan. 1 week preparation yung event na yun. On the spot pa. Ayos, pero at least nairaos nyo yung event. At saka solid ang galing ng pagkaka-handle ng distance sa event. At talagang tuloy-tuloy lang. So, yun. Kaya, At kaya yung nagkaroon ng event ng ganun, sunod-sunod kayo at kanan yung nag-invite na sa akin. Hindi pa naman ako planchado. Hindi pa ako pulido masyado. Nila-line up na ako sa Gods of Metal ni Finn ng Sir Resurrected, tapos si Gopinat. Ito lang, may na mga nag-PPM na pwede ba ako sa ganito, sa November 30, sa December, yun. Kaya may mga upcoming gigs pa ako. Abangan nyo na lang, guys. anong feeling? Feeling ano Nandito eh, kayo. nakaka-overwhelm kasi ganito pala pakiramdam ng kaliwat ka na nag-invite sa akin. Na si Pin ng Resurrected, Gopin at na kilala sa brutal death metal scene. Tapos ano, ayun. Salamat din kay Ray ng Verdugo kasi siya yung album cover designer ko. Tsaka yung logo, siya yung gumawa nito eh. Si Ray ng Ay, Verdugo. nice. Out kay Ray. Si Oy, shout Verdugo. out kay Sir Roy. Ray. Siya yung mentor ko eh. Verdugo yung mentor ko eh. Sila yung may hawak sa akin din. Sila yung mga tropa ko. Nice. And yun nga, shout out kay Sir Ray. Solid kayo. Wilper Tapat ng Si Verdugo. Ray, Ian, Gab, si Jed, yan. Mga kolokoy na yan. Dati ako sa koponan na Jeritan eh. Nila Iwan Duwavit, nila John Bill. Dati na ho guys na naririnig ako sa online radio called Pinoy Rock Radio ni Paul Legaspi tsaka sa QCPAM Radio ni John Bill. Eh, gusto ko naman magkagig. Ngayon ko puro Bandcamp and online radio lang. Ayun po. It's an honor tsaka sobrang thank you kay Ma'am Nance na in-expose ako, pinapakilala ko, ayun. Binibigyan ako ng gig. Mabait si Ma'am Nance talaga eh. And salamat din sa pag-sir sa Keep Wafer Rocker na to. Nakaka-excite lang. Tapos solo pa, no? Ako lang talaga. Oo naman. Siyempre, special tayo. Tsaka, alam mo yun, mas maganda yung one-on-one para mas makilala natin yung gusto yung bata. Walang ano, hindi masyadong magulo, no? Ako lang kausap niyo, ako lang. Kasi at least magulo nga naman kung sino-sino kinakausap niyo. Ang dami. Pag ito, tutok na tutok. ano yung pinaka-ultimate goal ng Panagoy? Yung ultimate goal ng Panagoy, actually, hindi ko muna naisip yung ultimate goal kasi ako yung tipong mababaw lang kaligayahan, yung marinig lang ako sa radyo, sa online radio. Yung ganun lang, tapos magkaroon lang ako ng trophy na CD kasi okay na ako dun. Yun na yung goal ko, yun na. So, maybe I reached the goal. Yung makakarin na ako ng palakpak na sobrang saya ko na. And shoutout to Dato ng Himlayan Poetry. So, dahil sa kanya, lalo ako na-inspire. Todo suporta na mga yung Verdugo again, sila Ray, Ian, Gabs, Jed, na laging nag-cheer up tuwing ito. Laging sila namumukod tangi. Yun, goal sa akin yun, goal. Yung ultimate goal na na-achieve ko na. Na kahit naman mawala man at matenga at Panagoy, at least may credibility and achievements na ako nagawa. Besides, kilala na ako na sa metal scene. Ano naman, ano yung pinaka na-enjoy mo most pag nag-play ka ng live? Ang pinaka na-enjoy kong host, syempre yung yung Bunudiri, yung opening na Bunudiri. Dahil nung kinanta ko yung yung pinaka-favorite kong Opelia, Anino ng Kadiliman. Doon ko na-enjoy kasi nagkaroon pa ako ng sessionist. I mean, say na 2-man band.
Tapos, of course, Himlayan Poetry, si Datu. Dahil sa kanila, nabuhayan ako lalo. Lalo na kay Ray, na nag-push na, kaya mo yan, kaya mo yan. I enjoy my songs. Dahil lahat ng songs ko original lahat. Pero minsan, magko-cover ako ng mga My Dying Bride, may Theater of Tragedy kung merong babae. I'm enjoying my original song. Doon sa Punadiri concert. Ayun. Ayun. Ayos yan. Okay, so ito naman. Next question naman natin is, since ka nag-perform ka nun live, paano mo na-handle yung mga pagkakamali mo sa live performance mo? Adlib na lang ako. Halimbawa, adlib na lang ako. Pag may nakakalimutan ako. Alam nyo guys, ito yung info medyo tamad ako magkabisa ng own song ko, kaya merong kodigo. May cellphone sa harapan ko. Mainam na yung ganun, kasama mental block. Kaya ginagawa ko, binabasa ko yung kinakanta ko, yung original song ko mismo, original kinakanta ko. Kasi kung yung Megadeth nga, Metallica, Black Sabbath, binabasa pa nila yung sarili nilang kanta eh. Hindi ko sinabing ganun ako kasikat tapos ganun ka, pero inaamin ko naman may konting katabaran ako sa pag-memorize ng mga sarili kong kanta, pero nevertheless successful naman, tapos maraming natutuwa, especially doon lang. Ganun lang, ad-lib kapag nawala, tapos much better may binabasa kaysa sa mangupo ng kakanta. Ano yung inspiration mo dun sa mga kanta mo? Paano mo nagagawa yung kanta mo? Saan ka nakakakuha ng inspirasyon? Inspirasyon ko yung mga napapakinggan ko nung bata pa ako ng mga banda. Kumukuha ako doon ng idea. Inspirasyon ko yung mga pinapakinggan ko music. Inspirasyon ko yung mga kaibigan ko. Inspirasyon ko yung pamilya ko, lalong-lalo sa asawa ko. Inspirasyon yung kaya nakagawa ako ng kanta niya, which is yun nga yung Opelia, Kanino ng Kadiliman. Ginawan ko siya ng kanta dahil inspired ako sa kanya. Inspired ako sa mga sumusuporta. Isa na kayo, Sir Kian River, na inspirasyon ko, kayong mga content creators na may tiwala sa akin, na naniniwala sa akin, inspired sa akin yan. Nakakuha ng lakas ng energy. That's my inspiration na naniniwala sa akin. Kayo. Ayos. Well, nandito kami para i-full support din ng yung mga musika. So, napakagaling. Talagang pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, at saka maganda yung nakakakuha ng inspirasyon sa mga ibang tao, di ba? So, ito lang, di ba? Kung masasabi na isang musikero ay isang great musician? For me, I'm not yet labeling myself as a great musician. Pero masasabi kong marunong ako at passion ko ang metal. So kapag may kabado na, pag kinakabahan na ako, pag may gig, kakabahan ako, iniisip ko na lang, passion ko to ba't ako kakabahan? Bakit ako matatakot? So kukuha ko ng lakas sa passion ko. Passion ko to, kaya ko to, i-enjoy ko. It's a challenge. So kung kakanta ako, kanta ko yun. Kaya ko yun. So tiwala lang sa sarili, yun lang. Tiwala lang sa sarili. Parang lang. Pinasok mo 'to Gawin mo yung yung maayos, tama, at enjoyin mo lang. Ganun. Metal lang, metalize. Agree. Basta yun nga, believe in yourself pa, di ba? Kung ito yung paniniwala mo sa musika, di ba? Tama naman. Bakit ka pakakabahan kung sarili mo yung musika at saka sarili ko mundo ko to ba't ako kakabahan? Kaya ko to kabahan ako kung pupunta ako sa isang hip-hop underground na hindi ko naman
forte. Ayun yung kakabahan ako. Hindi ko naman forte. Or sa pub, di naman ako ganun. Yun yung ano, yung forte, di ba? Eh, nasa forte tayo ng metal. So, masaya. Forte mo. Tsaka, yun yung pupunan mo ng energies. Lalo na sa mga fellow metalheads. Ano yung mga inspiration bands mo dun sa banda mo? Sino yung mga parang main influences mo sa banda? May influence are Sea of Rains, Tergoton, Theater of Tragedy, My Dying Bride, Dark Tranquility, Moonspell, Rotting Christ, Disaster, Agato Diamond, and some mga inspiration band. Yan, pwede na. Yung Resurrected, Winter Nightfall. Siyempre, hindi mawawala yung Verdugo. Ang Ay, mga oo. halik na Verdugo. And my latest and newest friend, Himlayan Poetry. Magaling yun. Kasi magkatulad kami ng likes dahil pareho kami spiritual music. Kasi ang Panagoy hindi lang ganito na doom, kundi spiritual music din siya about God, heaven, and energies of the meta. Pero kasundo kami. Kaya ako dun dahil pareho kami ng taste, which is about evil, mga deity. Parang nagkukwento. Hindi ng Panagoy tsaka yung Blind Poet. Parang nagkukwento lang. Pero metal sila. Ako doom. Ano naman yung na-encounter mong struggle mo sa Panagoy as a performer? Na-encounter kong problem, traffic. Tsaka malayong lugar. Kapag malayo yung lugar, tulad ng Santa Rosa, Laguna, Bulacan, yung ganun sa mga malalayong lugar, doon yung na-encounter ko problem. Tsaka yung kapag kulang ng saksakan, sa mga gadgets ko, kulang ng yun yung problem. Yun lang naman, wala nang iba. I see. Yun lang ang Ayos yan. encounter kong problem. O nga pala, since madalas ikaw lang naman yung solo na nag-aano sa project mo, no? Kaya yun talaga ang Kaya meron akong dalang mga sepra, kailangan dala ko yung mga sepra ko ng mga -1, tapos yung yung pang system, USB plus disk, USB plus. Kaya minsan may walang saksakan, minsan may nagkakaproblema. Buti nga walang nangyari mga problema sa mga nagdaang mga session ng gigs ko eh. Ano naman yung mga future plans mo sa Panagoy? Ang future plans ko sa Panagoy, mabigyan ang mga hindi nakalimot sa akin, yung mga legit na mga tropang tunay na sumuporta, naniwala sa akin, yung talagang hindi ako sinukuan. Bibigyan ko sila ng CD and cassette. Malay niyo sir, baka kayo bibigyan ko rin. Kasi ayos. sa mga manonood dito, it's my second time. Yung first time, hindi ako na umubra eh, di ba? Nagkaroon lang ng pagkakataon na finally na-interview na ako. Baka bigyan ko kayo ng cassette ko or CD man. Pag nakita po tayo sa Gigulet. Kasi nakita ko na po kayo sa personal, di ba? Sa Pirates Green. Yung sa sa Asay M. Pwedeng t-shirt. Bigyan ko yung t-shirt. Ano ba size niyo, sir? Medium. Noted. Noted, medium. Ano naman yung mga may bibigay mong payo dun sa mga aspiring bands na gustong magbanda sa yung experience? In my experience, so dahil nga sa medyo katagalan ko lang din sa metal scene, sa underground metal, ang mapapayo ko lang sa mga banda, mga kapwa ko, mga indie, huwag kayong magparinigan, huwag kayong magpataasan ng ihi, maghilaan kayo pataas, huwag maghilaan pababa. Huwag magpagalingan din naman competition ng metal scene. Ayan, pagbubuklod-buklod ng mga kapwa bakal ulo yan. Pagbubuklod-buklod ng pagkakapatira ng bakal yan.
dapat nagmamahalan, kapayapaan, saka nagbibigay ng mga halinhina ng music. Huwag magpagaling dahil unity tayo. Isa tayo. Kaya dapat party lang, metalize lang, tapos sharing lang ng music. And peace bump kapag nagkakitaan, gano'n. Drink beer, music, friends. Yan. Tsaka wag matakot, wag kabahan kapag mga baguhan na mga bago-bago pa lang, enjoy sa inyo. Maraming susupport kung mabuti kayo. Manatiling humble. Sumikat man o hindi, humble lang. Kung anong, at saan kayo una nagsimula, ganun pa rin dapat. Humble lang. Ayun. Maraming magiging tropa kayo pag nagpapababa kayo. So, tama naman. Number one talaga yung pagiging humble. Kasi talagang kung humble ka, talagang mas marami kang magiging connection at maraming mga susuporta sa iyo, mga, di ba, mga bata, mga tropa. Ganun din, yung wag tayong magtingin as competition sa scene. Since veteran ka na sa metal scene, no? So, ano yung sa tingin mo pagkakaiba ng metal scene noon, comparing sa ngayon, at ano tingin mo kaya yung magiging future ng metal scene natin sa underground? Noon, yung metal scene noon, wala pang gadgets, wala pang mga kung ano-ano mga aparatos. Talagang ano lang, noon metal scene. Maglasing ka lang, smoke, nakaka-record ka na. Ngayon, sa panahon ngayon, metal ngayon, puro digital na. May mga AI na. Ang dali-dali ng gumawa ng kanta, ng overall, pero pag AI na. Tapos, may mga imbis na noon una pa noon laging ganun, pero makikita mo smash pit, puro devil's time. Ngayon puro camera na makikita mo, mga cellphone na makikita mo sa smash pit. Ayun yung metal ngayon, metal din ngayon. Dati puro peace bomb lang. Ngayon puro kung ano-ano ng mga nakakasilaw ng mga spark ng mga camera. Ayun yung metal ngayon. Mas maganda pa rin talaga yung metal noon ng mga panahon natin ngayon. Noon, panahon natin noon. Lalo na sa mga panahon natin ng mga tito natin kaysa sa ngayon. Ngayon napakadali nang gumawa ng album. Napakadali na mag-shortcut. Kapag may pera, parang kang magkikita kung pera. Pero hindi ko naman sabing talaga makikilala ka pag ganun ka. May ilan din, meron nga mga album, meron nga mga gigs, pero hindi naman sila sinakakili kasi yung iba, hindi naman nagustuhan kasi iba na yabangan. Iba kasi lumalaki yung ulo. Meron kami ganito, meron kami ganyan. Yung gano'n, kaya sabi ko kanina, manatili kayong humble, magpakumbaba low profile. Kung saan kayo nagsimula, ganun pa rin kayo dapat. Sumikat man kayo hindi, ganun pa rin dapat. Low profile. Tapos, makarinig kayo ng palakpak, magpasalamat pag pinapalakpakan kayo. Salamat. Tapos, thanks sa mga production, yung banggitin nyo lahat ng gustong pasalamat, mga gustong dapat pasalamat. Ganun. Kasi nung unang metal noon, ganun lahat binabanggit. I'm proud na maganda hanggang ngayon ginagawa pa rin naman ng mga ilan sa aming mga indie bands na binabanggit lahat ng dapat pasalamatan. Ayun, yung pagkakaiba. So, feel free to shout out. Buti may ganito, Sir Kin. Ayan. Shout out to Ray ng Ray ng naggawa ng cover album ko tsaka logo neto. Si Ray ng Verdugo, si Ian, Gab, Jed, si R.A. Abellana, si Raquel, si Ella Opelia, yun, tapos si Never Proxy Production, Margo TV, Reaper Rocker, syempre. Tapos, thank you sa UCPAM Radio, Bandcamp, filipinometal.com, rockista.com. Kami ang batang 90s. Tsaka yung sino pa ba? Akira Marcelo, may tuning kaiha from Pangasinan. And Teacher's Enemy, Metalize. Ayun lang, salamat. And that was the interview that we had with Panagoy. So,
Muli, nagpapasalamat ako kay Sir Yakir for having us and have this interview. And shoutout muli sa iyo sa iyong karir. Hopefully ay magpatuloy ang paggawa mo ng music. So, suporta tayo dyan. Let's check out the mosh spots that we could visit for the following days. On today's episode, we will do a reaction video on Mardelas Daybreak. And this is the reissue of their original track. So let's go ahead and check out their music. Alright, so that was all for the video for today. And let me know in the comment section sa anong masasabi nyo sa Bandang Panagoy. Feel free to comment down below. And if you like this video, don't forget to send a thumbs and consider subscribing. Makita-kita tayo sa susunod na episode ng Reaper Talks. This is Ian signing off. Rock on, Pilipinas!